Lahat tayo ay may kamaliang nagagawa sa buhay. Pero bakit kaya kung sino pa yung minamahal natin ang lubusan, ay siya pang unang nananakit sa atin? Kapag nagkataon ba, handa ka pa ring patawarin sila kahit na sobrang sakit na ng nagawa nila? Sapat na bang dahilan ng galit sa nakaraan para ang relasyon natin sa mahal natin ay masira ng tuluyan? Dear Papa Dudut, tawagin niyo ko sa palayaw na Mavis, pangalawa sa aming dalawa ng Kuya Rafi ko. Wala kaming kinamulatang ama ng kuya ko dahil anak kami sa pagkadalaga ni mama. Dati kasi siyang nagtrabaho sa bar kung saan niya nakilala ang aming ama. Ayon sa kwento ni mama, ay sobra daw siyang na-inlove sa papa namin ni kuya. Kaya pumayag siyang maging kabit. Pinaasa lang siya ng aming ama na iiwanan nito ang pamilya niya para sa kanya. Pero nauwi lang din sa wala ang lahat ng pangako niya dahil nang matuklasan ng asawa ni Papa ang tungkol sa relasyon nila ay nagbanta itong kakasuhan sila. Sa takot ni Papa ay basta na lamang niya kaming tinalikuran ng walang pasabi. Kamuntikan na nga raw magpakamatay si Mama noon dahil kay Papa. Mabuti na lamang at pinigilan siya ng kaibigan niya sa bar dahil nagdadalang tao na siya noon sa akin. At dahil walang masyadong babaeng bata sa barangay namin ay tanging si Kuya Rafi ko na lang ang nakakalaro ko. Mas nawili nga akong laruin ang mga text at pogs kaysa sa mga manikang laruan ko. Maging si Kuya ay nagtataka din dahil mas gusto ko pa daw ang laruang panlalaki kaysa sa laruang pangbabae. Si Kuya rin ang tagapagtanggol ko sa tuwing may nambubuli sa akin ng tomboy sa barangay. Ayaw na ayaw niya kasing nakikitang pinagkakaisahan ako kaya kapag ganoon ay nanunugod talaga siya. Hindi rin ako masyadong pinagtatrabaho ni Kuya sa bahay sa tuwing uuwi ako mula sa school. Mas gusto nito na nakikita akong naglalaro kaysa sa napapagod sa trabaho. Pumapasok pa rin sa bar si Mama noon, Papa Dudut, kahit na may mga anak na siya. Kahit hirap ay pinipilit pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Wag lang kaming huminto sa pag-aaral ni Kuya. Pero hindi nagtagal, Papa Dudut, ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan si Mama at Kuya. Natuklasan kasi ni Mama na hindi na pumapasok ng school si Kuya. Ang dahilan ni Kuya, pagod na raw kasi siyang laging napapaaway sa school. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, anak, na huwag mo na silang iintindihin pa. Andun ka sa school para mag-aral. Hindi para makipagrambulan kung kani-kanino. Nakakapi ko na kasi, Ma. Hindi ko na kasi nagugustuhan yung sinasabi nila sa akin. Bakit, anak? Ano ba yung mga sinasabi nila at galit na galit ka? Gusto niyo talagang malaman, Ma? Oo naman. Para alam ko kung nakanino ang mali. Sinasabi lang naman nila na anak ako ng babae sa kabaret. Babaeng madali lang makalabit. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano ko sila hindi papansinin kung sarili ko ng ina ang inaalipusta nila? Anak, marangal naman ang trabaho ko sa bar. Taga-serve lang naman ako ng alak sa mga customers. Sa tingin mo, Ma, maniniwala sila kapag sinabi ko yan? Gayong anak nyo kami sa pagkadalaga. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Bago ko pa man makilala ang ama mo, nagtatrabaho na ako ng marangal sa bar na yun. Alam mo namang hindi ako pwedeng agad-agad umalis doon dahil alam mong may balanse pa akong binabayaran sa mga cash advance ko. Tama nga sila. Kung ayaw talaga ng isang tao, hindi ito mauubusan ng dahilan. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Umalis na kayo sa bar na yun, Ma. Dahil habang dun kayo namamasukan, paulit-ulit lang din nilang pagpepiestahan ng buhay natin. Hindi na napigilan ni Mama ang masampal si Kuya Rafi sa sakit na naging tanong niya. Para kasing sinasabi din niya na maduming babae si Mama. Sa sobrang galit ni Kuya ay mas pinili niyang talikuran si Mama. Nang lapitan ko ang aking ina ay napayakap na lamang siya sa akin habang siya'y nagpipigil sa kanyang mga luha. Minsan na rin niyang nasabi sa amin na wala na siyang ibang alam na mapapasukan kundi sa bar lang. Nauunawaan ko rin ginagawa lang yun ni Mama para mabuhay kami. Pero dahil sa trabaho ni Mama kung bakit tuluyan ang nalayo ang loob sa kanya ni Kuya Rafi.
Ang buong akala ko ay hindi na mauulit pa ang pagtatalong yon sa pagitan ni kuya at ni mama. Pero yun pala ang simula ng sigalot sa pagitan nila. Ayaw na kasing bumalik pa ni kuya sa pag-aaral. Bagay na lubos namang tinututulan ni mama. Hanggang sa nagulat na lamang kami nang mag-alsabalutan si kuya. Sasama na lang daw siya sa barkada niya sa Maynila. Maghahanap na lang daw siya ng trabaho kaysa mag-aral sa magulong school. At kahit na anong tutol ni mama ay hindi rin siya pinakinggan ni Kuya Papa Dudut. Mas pinili pa rin niyang lumayo sa amin. Labis ang kalungkutan ko nang iwang kami ni Kuya Rafi. Sinubukan ko ring makiusap kay mama na kung maaari ay sundan namin si kuya upang pauwiin, pero hindi rin ako pinakinggan ng aking ina. Hayaan na lang daw namin si kuya sa kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Mahirap man pero kailangan kong tanggaping si mama na lang ang makakasama ko sa bahay, Papa Dudut. Dahil sa nangyari ay hindi ko maiwasang magtanim ng hinanakit kay mama. Kung sana ay nakinig na lang siya kay kuya. Sana hindi kami nagkahiwalay na magkapatid. Sa kabila ng kalungkutang pinagdadaanan naming mag-ina ay nanatili pa ring matibay si mama para sa akin. Ginagawa pa rin naman niya ang lahat ng kanyang makakaya upang masuportahan ang mga pangangailangan ko. Pero hindi nagtagal ay bumagsak din ang mundo ng aking ina, Papa Dudut. Nakita ko yon nang minsang umuwi siyang lango sa alak at hinahanap si Kuya Rafi. Ayaw pa niyang maniwala nang sabihin ko sa kanyang iniwan na kami ni kuya. Mas lalo siyang nagwala sa naging tugon ko. Pinilit niya akong hanapin si kuya upang makapag-usap daw silang dalawa. Sa naging pakiusap ni mama ay hindi ko maialis ang maawa sa kanya. Sa kabila ng pagpupumiglas ni mama ng gabing yon ay maayos ko pa rin siyang naihatid sa kwarto niya. Bakas pa rin sa kanya ang sobrang kalungkutan sa pag-iwan sa amin ni kuya. Kung may magagawa lang sana ako para mabawasan ang bigat sa dibdib ng aking ina, kaya inigihan ko na lamang ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Umasa akong sa ganong paraan ay mapapagaan ko ang kalooban ng aking ina. Pero nauwi lang din sa wala ang lahat ng mag-uwi si mama ng lalaki sa bahay. Ipinakilala niya itong si Tito Walter na kanyang boyfriend. Hindi ko napaghandaan ang tagpong yon, Papa Dudut, dahil wala namang nababanggit sa akin si mama na may nanliligaw na pala sa kanya. Hindi nagtagal ay pinatira ni mama si Tito Walter sa bahay. Hindi ko man yun gusto ay alam kong wala na akong magagawa pa para baguhin ang isip ng aking ina. Pero sinubukan ko pa rin kausapin si mama tungkol sa pagtira sa amin ni Tito Walter. Noong ko lang nalaman na kasama pala talaga sa plano nila ang pagsasama sa iisang bubong. Bukod doon ay pinakiusapan din ako ni mama na hanggat maaari ay tratuhin kong parang tunay ko ng ama si Tito Walter. Bagay na hirap kong gawin dahil hindi ko pa naman siya gaanong kilala. Mula nang dumating sa buhay naming mag-ina si Tito Walter ay unti-unting nagbago si mama. Hindi na niya kasi sa akin inaabot ang perang para sa gastusin sa bahay kundi kay Tito Walter na. Hindi ko rin gusto yung ideya na tinitipid ako ni mama sa mga baon. Hindi ko makakalimutan yung araw na humingi ako sa kanya ng pera para sa school project namin. Imbes kasi nabigyan niya ako, ay pinagbintangan pa niya ako ng kung ano-ano. Hindi ako marunong magtipid at puro gastos lang daw ang alam ko. Kinagabihan noon ay nagulat na lamang ako nang makita kong niregaluhan niya si Tito Walter ng bagong rubber shoes. Sinadya ko talagang titigan siya ng masama noon upang maipahatid ko ang pagkainis ko. Pero dinedma lang ako ng aking ina, Papa Dudut. Doon ako nagsimulang magtanim ng sama ng loob kay mama. Okay lang pala sa kanyang bumagsak ang grades ko. Maibigay lang niya ang luho ng lalaking pinakamamahal niya
Hindi na rin ako isinasama ni Mama sa pamamasyal nila ni Tito Walter. Magugulat na lamang ako sa tuwing uuwi silang maraming bitbit na mga pinamili nila sa mall. Masama na kung masama, Papa Dudut, pero iba talaga ang kutob ko kay Tito Walter. Batid kong pinakikisamahan lang niya si Mama dahil sa pera nito. Isa pa sa mga kinakainis ko ay nang bawasan ni Tito Walter ang ibinibigay niyang baon sa akin. Nang minsan tanungin ko siya ay siya pang naggalit sa akin. Magpasalamat na lang daw ako at may naiabot siya sa akin. Dahil kung siya raw sana ang masusunod ay di baling wag na lang daw akong pumasok pa sa school. Dagdag gastusin daw kasi ang pagpapaaral sa akin ni Mama. Nang isumbong ko sa aking ina ang mga sinabi ni Tito Walter ay hindi niya ako pinaniwalaan. Imbes na ipagtanggol niya ako sa lalaki niya, Papa Dudut, ay ako pa ang pinagalitan niya ng gabing yon. Gustong gusto ko na talagang layasan si Mama. Hindi ko lang kasi magawa sa pag-asang baka bumalik anumang oras si Kuya Rafi. Kung kasama ko lang sana ang kuya ko, Papa Dudut, paniguradong hindi rin niya gugustuhin ang mga nangyayari kay Mama. Sana pala sumama na lang ako sa kanya. Kaya sinabi ko na lang sa aking sarili na pagbubutihin ko na lang ang aking pag-aaral. Kapag natapos ako ng high school ay plano kong kumuha ng vocational course para mapadali ang aking pagtatapos. Kaso 4th year high school na ako nang mabuntis si Mama, Papa Dudut. Lalo siyang nahirapang magtrabaho kaya nag-decide siyang patapusin na lamang ako ng high school. Hindi na raw kasi niya kakayaning pag-aralin pa ako sa college. Araw ng graduation ko, Papa Dudut, ay saktong humihilab din ang tiyan ni Mama. At dahil doon ay mag-isa na lamang ako nag-attend sa aming graduation rites. Labis ang lungkot ko noon, lalo na't halos lahat ng kaklase ko ay kasama ang mga magulang nila. Hindi pa man natatapos ang program namin nang makatanggap ako ng tawag mula kay Tito Walter. Minamadali niya ako sa pagsunod sa ospital. Kailangan na raw kasi niya ng makakatulong sa pag-aalaga kay Mama at sa kapatid ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ayoko na sanang magpunta sa ospital. Bakit pa ba? Hindi naman ako interesadong makita ang bago kong kapatid. Pero dahil sa naaawa ko sa aking ina ay nagpunta rin ako. Nakakadismaya lang na hindi man lang ako nakatanggap ng salitang congratulations. Bagkos ay kung ano-ano pa ang inutos nila sa akin. Nakakasama lang ng loob na halos sa akin na nila iutos ang lahat ng kailangang bilhin habang ang aking ama-amahan ay kontento lang sa kanyang pagkakaupo. Labis pa rin ako nabahala sa mga sinabi ni Mama na hindi na raw niya ako mapagka-college, Papa Dudut. Kaya agad ako nag-isip ng paraan para sakto kasing naghahanap ang kapitbahay naming si Aling Filomena ng tagabantay ng kanyang mini grocery. Hindi naman ako nahirapang pumasok doon dahil kilala naman niya ako. Kahit papaano ay nakatulong ang bakasyon para makapagtrabaho ako at makaipon ng pera, Papa Dudut. Kinahaponan ng unang araw ko sa trabaho ay kinumpronta pa ako ni Mama. Nalaman niya kasi ang tungkol sa pamamasukan ko kay Aling Filomena. Hindi ko naman tinanggi ang tungkol doon, Papa Dudut. Ang hindi ko lang gusto ay nang sabihin niya na tumulong ako sa mga gastusin sa bahay. Nang sabihin ko sa kanya ang totoong dahilan ng pamamasukan ko ay siya pa ang nagalit sa akin. Wala naman daw masama sa nais ko pero wag naman daw sana akong makasarili. Para hindi na kami mag-away ay pumayag na lang ako sa gustong mangyari ni Mama. Laking tuwa ko nang abutan ako ni Aling Filomena ng 5,000 sa pagtatapos ng pamamasukan ko sa kanya. Pinakiusapan din niya ako na wag na lang banggitin sa ina ko ang tungkol sa sobrang ibinigay niya. Sabihin ko na lang daw na 2,000 lang ang inabot niya para may maitabi ako para sa pag-aaral ko. Hindi ko mapigilan ng matuwa sa mga sinabing yon ni Aling Filomena. Para bang nagkaroon ako ng kakampi sa katauhan niya. Hindi niya raw kasi nagustuhan ang tungkol sa pagtatanong sa kanya ni Mama ng sahuran ko.
Naawa na rin daw siya sa akin kaya naisipan niyang sobrahan ang sahod ko. Tulong na lang daw niya sa akin yon kapalit ng pagtsatsaga kong tulungan siyang bantayan ang negosyo niya. Pagkaabot ko ng 1,000 kay mama ay itinago ko na ang 4,000 para sa paparating kong enrollment, Papa Dudut. Kinahaponan noon ay naisipan kong lumabas upang mamili ng gagamitin sa school. Baon ng 1,000 ay tunungo ko na ang department store sa bayan. At dahil sa wala akong masyadong nagustuhan ay umuwi na lang muna ako, Papa Dudut. Ganon na lamang ang gulat ko nang madatnang kong si mama ay nasa kwarto ko. Agad akong kinabahan nang makita kong nakabukas ang cabinet kung saan ay itinatago ko ang 3,000 kong pera. Hindi pa man ako nakapagsasalita ay agad niya akong sinermonan habang hawak ang pera na hinalungkat niya sa cabinet. Na kung bakit daw nagagawa ko maglihim sa kanya ng tungkol sa pera. Na tama daw ang kutob niya na may tinatago ako sa kanya. Ganon na lamang ang pag-angal ko nang makita kong binulsan niya ang pera ko. Kakailanganin daw niya ang pera dahil may sakit si Tito Walter. Wala na rin daw kasi siyang pambili ng gatas at vitamins ni Bunso. Nang banggitin niya ang pangalan ng ama-amahan ko ay hindi ko na napigilan ng galit ko. Manaman, itinabi ko po yan para sa enrollment ko. Huwag niyo naman sanang gawin sa akin to. So anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang mamatay ang Tito Walter at kapatid mo? Hindi naman sa ganun, Ma. May pinaglalaanan kasi talaga ako ng perang yan eh. Tigilan mo nga ako sa pagiging makasarili mo, Mavis. Papalitan ko na lang to. Nakakahiya naman kasi sa'yo. Tabi nga dyan. Damot-damot. Labis ang sama ng loob ko sa pagkuha ni mama ng pera ko, Papa Dudut. Kahit pa kasi sabihin niyang papalitan niya yon ay alam kong hindi rin niya tutuparin ang salita niya. Mabuti na lang talaga at may 1,000 pa akong hawak ng oras na yon. Yun sana yung ipambibili ko ng gamit ko sa school. Wala na ako nagawa pa kundi ang humagulhol na lamang sa aking pagmumukmok sa sobrang sama ng loob ko. Bakit ganon, Papa Dudut? Hindi po ba katuwang dapat natin sa hirap at ginhawa ang ating ina? Bakit parang iba ang nangyayari sa amin ni Mama? Minsan ko na rin naisipan na magpakamatay na lamang sa sobrang bigat ng pinagdaraanan ko. Pero dahil sa may takot ako sa Diyos ay hindi ko ginawa yon. Natanong ko na rin ang sarili ko kung bakit binigyan niya ako ng walang kwentang ina katulad ni Mama. Bakit hinahayaan niyang magdusa ang kalooban ko sa piling ng taong sana ay kakampi ko. Sa pagdating ng bagong miyembro ng pamilya namin ay mas lalong nawala ng panahon sa akin si Mama. Wala na siyang ibang inalala noon kundi ang pangangailangan ni Bunso. Sa kung ano ang makakabuti kay Bunso, sa kung ano ang makapagpapasaya kay Bunso, puro na lang si Bunso, Papa Dudut. Gusto kong sumbatan si Mama noon pero hindi ko na lang ginawa dahil sa alam kong wala din naman ako mapapala, Papa Dudut. Sa tuwing nakakasalubong ko ang mga kaklase ko sa plaza ay umiiwas na lamang ako. Panigurado kasing tatanungin nila ako kung nakapag-enroll na ako. Nakakababa lang kasi ng loob na lahat ng kaklase mo ay nagsipag-enroll na sa college habang ako naman ay matitengga na lang sa bahay. Kaya minsan mas pinipili kong magkulong na lamang sa bahay dahil iniiwasan kong may makakita sa aking schoolmates. Sa tuwing naiisip kong hindi na ako makakapag-aral, Papa Dudut, ay napapaluha na lamang ako. Nagkatotoo kasi yung kutob ko tungkol sa hindi pagbayad ni Mama sa kinuha niyang pera ko. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi ko inaasahan. Mahimbing akong natutulog noon, Papa Dudut, nang namalayan ko na lang na may kutsilyong nakatutok sa akin. Umamin ka sa akin. May pera ka pang naitatabi dyan, hindi ba? Bigyan mo ako ng pera. Kailangan ko ng pera. Pero Tito Walter, naibigay ko na po kay Mama ang lahat. Wala na pong natitirang pera sa akin. Huwag ka na magsinungaling pa. Bigyan mo ako ng pera. Sabay sampal sa akin. Naging masama ang tingin ko sa kanya. Isusumbong kita kay Mama.
Sasabihin kong sinaktan mo ko. Agad niya akong binitawan sa mga sinabi ko sa kanya. Batid kong nasinda ko siya sa mga naging pagbabanta ko. At kahit nang gagalaitin ako noon, Papa Dudut, ay sinubukan ko pa ring magpakakalma. Hindi dahil sa natatakot ako sa maaari niyang gawin, kundi dahil sa iniisip ko lang ang kapakanan ng aking ina. Kinabukasan ay agad kong pinuntahan si Mama sa kanyang silid upang sana ay makausap. Kaso, hindi pa man ako nakakapasok ay agad ko nang naulinigan ng boses ng walang hiya kong ama-amahan. Kaya hindi na muna ako tumuloy pa. Naulit pa ng ilang beses ang pangingikil sa akin ni Tito Walter. Kaya naman nang makahanap ako ng tiyempo ay sinumbong ko na kay Mama ang lahat. Agad na kinumpronta ni Mama si Tito Walter sa aking harapan na nagdulot ng kaunting komosyon, Papa Dudut. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Di naman ako mukhang pera. Alam mong hindi ako nagsisinungaling. Bakit ngayon ka lang magsusumbong kung totoo nga yan? Kapag ito, Mavis, ay iniimbento mo lang talaga, ha? Makakatikim ka talaga sa akin. Nagsasabi ako ng totoo, Ma. Kung paghihiwalayin mo lang kami ng nanay mo, wag naman sa ganitong paraan. Mahal na mahal ko ang mama mo, Mavis. Pero kung ginagawa mo lang to dahil ayaw mo na akong tumira dito sa bahay nyo, sabihin mo lang. Madali naman akong kausap eh. Ako na lang ang lalayo. Yan naman ang wag mong gagawin sa akin, mahal. Dito ka lang sa piling namin ni baby. Tigil-tigilan mo na nga ang Tito Walter mo, Mavis. Hindi nakakatulong yung ginagawa mo eh. Nakakasira ka ng relasyon. Paano naman yung relasyon nating mag-ina na sinisira niya, Ma? Ang lagay pala, mas pinaniniwalaan niyo na siya kaysa sa aking anak niyo? Kung hindi mo kaya nakikita ang tito mo dito, ikaw ang umalis! Ganun. Mas maaati mo pa palang mawala akong anak mo kaysa dyan sa lalaki mo. Hindi ko na naiwasang talikuran sila sa sakit ng mga binitawang salita ni Mama. Saka pa lamang ako napahagulhol nang makarating na ako sa kwarto. Tuloy ay bigla kong naalala si Kuya Rafi, Papa Dudut. Kung kasama ko lang sana siya ay paniguradong hindi niya hahayaang mahirapan ako. Kaya agad kong naisipan ang puntahan siya sa Maynila. Oo, Papa Dudut. Tulad ng ginawa ni Kuya ay nilayasan ko din si Mama. Itinaong kong madaling araw ang pag-alis ko nang sa ganon ay walang makakita sa kanila. Balot man ng takot ang dibdib ko ay kinaya ko pa ring umalis ng bahay. Naglalakad na ako noon papunta sa highway nang mataong kabubukas lang ni Aling Filomena ng kanyang mini grocery. Labis ang pagtataka niya nang makita niya ang bag na dala ko. Nang banggitin ko sa kanya ang tungkol sa mga sinapit ko sa bahay ay dama ko ang pagmamalasakit niya sa akin. Sobra din siyang nadismaya nang malaman niya ang tungkol sa pagkuha ni Mama sa perang ibinigay niya. Hindi raw niya akalaing ganong kasama ang trato sa akin ng sarili kong ina. Nang alukan niya ako ng tulong ay hindi ko na napigilan ang sarili ko sa pagluha, Papa Dudut. Hindi ko kasi akalaing may magmamalasakit pa sa akin. Noong ko lang napagtanto ang kabutihan ng Panginoon sa akin. Kung gusto ko raw na ipadala ko ni Aling Filomena sa anak niya sa Maynila. Sasagutin daw niya ang pamasahe ko, mailayo lang ako sa malupit kong ina. Hindi na ako tumanggi pa sa alok na yon ni Aling Filomena, Papa Dudut. Kinaumagahan noon ay inihatid niya ako sa terminal. Pinagsumikapan talaga niyang maitago ako nang sa ganon ay walang makakita sa aking kapitbahay. Nasa terminal na kami nang iabot niya sa akin ang pamasahe ko at isang cellphone. Teksang ko raw ang anak niya kapag nakarating na ako sa Maynila. Tawagan ko lang daw siya kung sakaling magkaproblema ako sa daanan. Isang mahigpit na yakap na lang ang naisukli ko sa lahat ng kabutihan ni Aling Filomena sa akin, Papa Dudut. Baon ng lahat ng hinanakit kay Mama ay nilisang ko ang kinalakhang kong bayan. Hindi naman ako nahirapan sa communication namin ng anak ni Aling Filomena na si Tita Desiree. Tulad ng kanyang ina ay batid kong mabuti rin siyang tao. Naikuwento na raw sa kanya ng kanyang ina ang mga sinapit ko kay Mama. Nakakalaro pala niya noong araw ang aking ina at naging magkaibigan din daw sila pero hindi nagtagal ay iniwasan na niya si Mama.
dahil huminto na ito sa pag-aaral para mamasukan sa bar. Hindi na rin daw siya nagulat nang mabalitaan niya ang kalupitan ni Mama dahil gano'n na raw talaga si Mama noon pa. Madalas silang magtalo sa mga maliliit na bagay kaya si Aling Filomena na raw mismo ang naglayo sa anak niya. Medyo weird nga lang po Papa Dudut dahil gano'n na lamang kahigpit ang yakap sa akin ni Tita Desiree nang magkita kami sa terminal. Nalaglagan daw kasi siya ng anak noon na sana'y kaedad ko na kung nabubuhay lamang. Kaya mula noon ay nauunawaan ko na kung bakit gano'n na lamang siya kabait sa akin. May isa pa siyang anak Papa Dudut, si Rainier at bata pa lang sa akin ng 2 taon. Nang tanungin ko siya kung nasaan ang kanyang asawa ay tinawanan lang niya ako. Huwag ko daw hanapin ang taong sumakabilang bahay na. Agad ko namang nakuha ang joke niyang yon kaya hindi na lamang ako nagtanong pa at nag-usisa. Nang banggitin ko kay Tita Desiree ang tungkol sa paghahanap ko ng trabaho ay agad siyang nabahala Papa Dudut. Ano ka mo? Magtatrabaho ka dito? Gusto ko lang po kasing makaipon para mahanap ko na yung kuya ko. Madali na lang yun, Iha. Kapag nakapagtapos ka na. Malabo na po atang mangyari yun. Kinuha na po kasi ni Mama yung perang pinakatago-tago ko. Sino bang nagsabing kakailanganin mo pa yung perang yun? Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Ngayong semester, siguro oo. Malabo ka na makapag-enroll. Pero hindi pa huli ang lahat para sa'yo, Iha. Ang dapat mong gawin ay manatili muna dito sa bahay. By next sem, kapag gamay mo na dito, saka kita ipapasok dyan sa university. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko tatanggapin ang sinabing yon ni Tita Desiree. Hindi ako makapaniwalang may mabuting loob na tutulong sa akin. At bilang pagtanaw ng utang na loob ay naging katuwang ako ni Tita Desiree sa gawaing bahay. At kahit papaano ay nasanay na rin ako sa mga pasikot-sikot sa subdivision nila. Isinama rin ako minsan ni Tita Desiree sa mga lakad nila na mag-ina at hindi ko maiwasang mainggit sa tuwing nakikita ko kung paano siyang maging ina kay Rainier. Kahit kasi binata na si Rainier ay tinatrato pa rin niyang parang baby. Pinupunasan ang pawis niya sa likod at hinahagkan sa pisngi sa tuwing maghihiwalay silang mag-ina. Kahit kailan ay wala akong matandaan na nagmalasakit ng ganon sa akin si Mama. Sa nangyayari sa kanya, lumalabas na parang mas mahal niya ngayon ang walang hiya kong ama-amahan kesa sa akin na anak niya. Pagsapit ng second semester ay sinamahan ako ni Tita Desiree sa university na malapit sa subdivision nila. Sinuportahan niya ako sa gusto kong kurso na business administration. Nang makita ko ang 10,000 binayaran ni Tita Desiree sa enrollment ay nalula ako Papa Dudut. Alam kong may kaya siya pero hindi naman ganong kadali na basta mo na lamang gastusan ng taong hindi mo naman kadugo. Marahil ay ginagawa yon sa akin ni Tita Desiree dahil naaalala niya sa akin ang unang anak niya. Kaya bilang ganti ay pinagbubuti ko talaga ang pag-aaral ko. Hindi naging madali sa akin ang unang buwan ng pasukan Papa Dudut. Meron yung naliligaw pa ako sa kung saan nga ba ang susunod kong klase dahil sa sobrang lawak ng university na pinapasukan ko. Hindi rin ako komportable sa pencil cut na palda ko bilang uniform namin. Naiilang din kasi ako sa tuwing may mapapatingin sa aking kapwa ko estudyante. Hanggang sa makilala ko ang mga kaklase kong puro kalog at maingay. Parang ako nga lang ang hindi nakakahalubilo sa loob ng classroom. Hanggang sa makilala ko ang pinakamaingay na lalaki sa klase. Walang iba kundi si Warren. Bukod sa napakadaldal niya ay hindi ko rin gusto kung paano siya tumingin sa akin. Hanggang isang araw nang sadyain nila akong lapitan ng mga kaibigan niya. Alam mo, weird kang tingnan. Nakaskirt ka nga pero asal ka namang lalaki kumilos. Tomboy ka ba? Sayang naman, ang ganda mo pa naman saan. Ano bang pakialam mo? Tsaka sino ka ba para umasta ng akala mo kung sino ka? Wow! Hindi mo ba alam na yung kausap mo ngayon ay heartthrob dito sa school natin? Ah, ganun ba? Ano naman ngayon? Wala akong pakialam kung sino ka pa. Ba, sungit pre ah. Ulats ata tayo dito ah. Bakit nga ba tibo ka?
Gusto mo tulungan kitang maging ganap na babae? Mukha mo! Wala ka, pre. Mukha mo daw, pre. Kang magsalita ng tapos. Malay mo, ako pa lang makakapagpababae sa'yo. In your dreams! Dreams to, oo. Hindi ko gusto ang asta niya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kaya agad akong tumayo para talikuran sila. Hindi pa man ako nakakalayo nang marinig kong nagbubulungan sila ng mga tropa niya. Kinakantsawan nila si Warren dahil mukhang busted na raw kaagad siya sa babaeng type niya. Nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. At saka alam ko namang kabilang lang sila sa mga walang magawa sa school kaya nagpa-power trip na lang ng kung sino-sino. Mula nang barahin ko si Warren ay hindi na niya ako ginulo pa. Nakakairita nga lang sa tuwing nakikita kong pinagkakaguluhan siya ng mga babae sa eskwelahan. Sa kabila ng makukulit na kaklase at mahirap ng mga subjects ay nairaos ko naman ang isang semester, Papa Dudut. At dahil nga sa irregular student ako ay sinamantala ko naman ang summer upang mag-enroll sa ilang mga behind subjects ko. Mabuti na lang at hindi ko na nakikita ang pagmumukha pa ni Warren ng summer na yon. Kasalukuyan kong hinahanap ang rooms ko nang aksidenteng mabangga ko ng isang babae. Walang iba kundi si Maureen. Tulad ko ay tila naliligaw din siya at nagkapalit pa kami ng napulot na schedule nang pareho naming mabitawan ang hawak naming papel. Nagtawanan na lamang kaming dalawa nang magkita kami sa isa naming subject. Tulad ko ay transfer rin si Maureen na humahabol din sa mga behind subjects niya. Sa bihis niya ay mukhang mula siya sa may kayang pamilya. Hindi nagtagal ay naging malapit kaming magkaibigan. Naikuwento na rin niya sa akin kung bakit ang dami niyang behind subjects at yon ay dahil sa minsan na niyang nabigo ang mga magulang niya. Mabuti na nga lang daw at nabigyan siya ng isa pang pagkakataon. Hindi ko maintindihan, Papa Dudut, dahil sa tuwing nakikita ko ang mga ngiti ni Maureen ay tila ba gumagaan ang pakiramdam ko. Bahagya din akong nalilibang sa mga biro niya. Kaya kapag magkasama kami ay wala na kaming ginawa kundi ang magtawanan ng magtawanan. At kahit pa sa aking pag-uwi ay hindi ko alam kung bakit si Maureen pa rin ang tumatakbo sa aking isipan. Siguro nga'y masyado lang akong na-overwhelmed sa pagkakaibigan namin. Hindi nagtagal ay nakasanayan ko na rin kasama si Maureen. Sa lakad ng bawat isa sa amin ay hindi pwedeng hindi kami magkasama. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili kong humahanga sa best friend ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit at kung sa paanong paraan nagsimula ang nararamdaman ko sa kanya. Basta ang alam ko lang ay hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita o nakakausap man lang. Isang hapon habang naglalakad kami sa isang park ay nagring ang cellphone ni Maureen. Bahagya pa siyang lumayo sa akin sa pagkakasagot niya sa tawag. Ilang sandali pa'y laking gulat ko nang nagmamadali siyang magpaalam sa akin. Okay ka lang ba? Oo, bes. Kailangan ko lang munang umalis. Kailangan kasi ako ni Kiko eh. Kiko? Sinong Kiko yun, bes? Si Kiko ang love of my life. Ang buhay ko at ang mundo ko, bes. Charot lang. O siya, kita na lang tayo bukas ha. Emergency lang. Sige muna, bes ha. Bye-bye. Tila biglang nagbago ang mood ko sa mga nasabi niyang pangalan, Papa Dudut. Ni minsan kasi wala pa siyang nababanggit sa akin na meron pala siyang karelasyon. Medyo nakaramdam pa ako ng tampo dahil nagawa niyang ilihim sa akin ang tungkol sa Kiko na yon. Kinagabihan noon ay nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Panatag na raw ang kalooban niya dahil nasa maayos ng kalagayan si Kiko. Sa tampo ko, Papa Dudut, ay hindi ko na siya nagawang replyan pa. Hanggang sa nakatulog na lamang ako nang hindi ko namamalayan. Kinabukasan noon ay iniwasan ko muna si Maureen. Parang ayoko lang kasi yung ideyang kay Kiko na lang mamaya iikot ang kwentuhan namin.
Kaya hanggat maaari ay iniwasan ko munang siputin ang subject na magkaklase kami. Maging ang mga text niya sa akin ay hindi ko muna nire-replyan, Papa Dudut. Kaso kinabukasan ay hindi na ako nakatakas pa kay Maureen dahil inabangan niya ako sa gate mismo ng school namin. Oh, Maureen, anong ganap? Hindi ba't ako dapat nagtatanong sa'yo niyan? Anong ganap, bes? Absent ka kahapon sa physics, pero yung ibang klase mo pinasukan mo naman daw. Tapos hindi mo pa nire-replyan yung mga text ko, ha? Yun ba? Bigla kasing sumakit yung tiyan ko kahapon kaya di rin ako nakareply sa text mo. Sigurado ka. Last nating nagkita nung may emergency kay Kiko eh. Teka, hindi naman kaya dahil kay Kiko kaya ka nagkakaganyan? Ha? Hindi oy. Bakit mo naman naisip yun? Ano bang malay ko kung nagtatampo ka dahil hindi ko pa nababanggit sa'yo yung tungkol sa amin ng anak ko? Ano ka mo? Anak mo, si Kiko? Anak mo? Gulat na gulat lang talaga? Oo nga. Pasensya ka na kung hindi ko muna nabanggit sa'yo nung una. Medyo nag-aalangan pa kasi ako nun eh. Hala! Inakala ko pa naman na boyfriend mo si Kiko. O di nahuli ka rin. Ha? Siguro nagtatampo ka no, ha? Kasi ang buong akala mo, boyfriend ko si Kiko. Tama ba ako? Nang hindi na ako nakaimik pa ay tinawanan na lamang ako ni Maureen, Papa Dudut. Hindi man batid sa akin ng oras na yon, dama ko ang sobrang saya dahil mali pala ako ng pag-aakalang may boyfriend na si Maureen. Noon na rin niya naikwento sa akin kung paano siyang nagkaanak sa maagang panahon. Ibang klase raw kasi siya kung magmahal, Papa Dudut. Yung tipong handa niyang ibigay ang lahat. Kahit sariling mga magulang daw niya ay sinuway niya para sa ama ni Kiko. Pero hindi nagtagal ay tinalikuran din siya nito nang malamang nagdadalang tao na siya. Sobrang bumagsak ang mundo ng mga magulang ni Maureen sa naging kapalaran niya. Pero hindi nagtagal ay natanggap din siya ng mommy at daddy niya. Tinulungan nila siyang bumangon mula sa kanyang pagkakadapa. 16 anyos pa lamang siya nang mabuntis kaya laking pasasalamat niya nang bigyan siya ng daddy niya ng isa pang pagkakataon para makapag-aral. Kinahaponan din na yon ay pinakilala niya sa akin si Kiko. Bukod sa napakakisig ng bata ay sobrang masayahin. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit mahal na mahal siya ni Maureen. Mula noon ay naging bahagi na si Kiko ng bonding namin ni Maureen sa tuwing wala kaming pasok. Ang sarap lang din sa pakiramdam na suportado ng mga magulang ni Maureen ng pagkakaibigan namin. Hanggang sa umabot sa puntong napapanaginipan ko na rin si Maureen, Papa Dudut. Tinamaan na ata talaga ako sa kanya. Hindi ko kasi maiwasang mahulog sa tuwing pinapakitaan niya ako ng pagpapahalaga at pagmamalasakit. Kapag meron kaming babayaran sa school at nahihiya akong humingi kay Tita Desiree, buong puso akong pinapahiram ni Maureen nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Sobrang dami ko nang naging pagkakautang sa kanya, Papa Dudut. Kaya naman pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maging mabuting kaibigan sa taong palihim kong iniibig. Kaso bago nagtapos ang summer class namin ay kapansin-pansin ang pagiging tutok ni Maureen sa cellphone niya. Tila ba may kachat siya pero nahihiya naman kasi akong magtanong kung sino. Pagsapit ng pasukan ay nanibago ako sa kilos ni Maureen at halos hindi na kasi niya ako pinapakinggan kapag nagkwekwentuhan kami. Nakikinig lang siya sa akin sa simula pero kapag tumutunog na ang cellphone niya ay nababaling na lamang doon ang atensyon niya. Ang isa pa sa nakakainis doon ay hindi ko na siya mababantayan dahil magkaiba na kami ng klase. Lunch break na nga lang kami nagkakasama, Papa Dudut. Lagi pa siyang abala sa cellphone niya. Sa tuwing tinatanong ko naman siya kung sino yung nakakachat niya, ay tanging wala lang ang naisasagot niya. Batid ko talaga ang pagbabago sa kanya dahil sa tuwing tumutunog ang cellphone niya ay kulang na lang ay umabot hanggang tenga ang ngiti niya. Hanggang sa isang araw, habang nakatambay kami sa isang park ay napansin ko si Warren mula sa kalayuan na tila ba nakangiti sa kinakaroonan namin.
Dahil naiirita ako sa kanya ay sinubukan kong wag na lang siyang lingunan pa. Pero makalipas ang ilang sandali pa ay lumapit na si Warren sa kinakaroonan namin ni Maureen. Ano na naman ba, Warren? Kung andito ka lang para mang-asar. Wait, kilala mo siya, Bes? Tanong ni Maureen. Oo naman, classmate ko si Mabis. Sagot naman ni Warren. Sakto pala eh. Bakit, Bes? Kilala mo rin ba siya? Tanong ko. I think this is the right time na ipakilala ko siya sa'yo, Bes. Manliligaw ko nga pala si Warren. Ano? Takang tanong ko. Para akong sinabuyan ng malamig na tubig sa mga sinabi ni Maureen, Papa Dudut. Kung pwede ko nga lang upakan noon si Warren sa sobrang inis ay ginawa ko na. Naiinis talaga ako dahil kung bakit sa dami ng pwedeng manligaw kay Maureen, si Warren pa. Si Warren na kilalang babaero sa university namin. Nakakasigurado akong ibibilang lang niya si Maureen sa mga babaeng paiiyakin niya. Matapos nang ipakilala sa akin si Warren ay sandali pa niya akong iniwan para lang makapag-usap sila. Kung nakakasugat ng siguro ang lisik ng pagkakatitig ko kay Warren noon, ang dami na siguro niyang latay sa katawan, Papa Dudut. Nang masolo ko na si Maureen ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad ko siyang tinanong kung sigurado ba siya sa pagbayag niyang ligawan siya ni Warren. Wala naman daw siyang nakikitang mali kay Warren, mabait naman daw ito sa kanya at sweet naman. Base sa sagot ni Maureen ay kapansin-pansin ang sobra niyang pagkakilig, Papa Dudut. Pero sa kabila ng nararamdaman ko ay nanatili pa rin akong kalmado sa harap ng best friend ko. Nakiusap pa siya sa akin na imbis na kumontra daw ako ay suportahan ko na lang siya. Sa naging pakiusap ni Maureen ay tila ba nagbabadyang sasagutin na niya si Warren sa lalong madaling panahon. At hindi nga ako nagkamali ng kutob, Papa Dudut. Makalipas kasi ang ilang araw ay masayang binalita sa akin ni Maureen na mag-on na raw sila ni Warren. Hindi na raw niya napigilan ang sarili niya nang sabihin sa kanya ni Warren na tanggap niya kung ano ang nakaraan ni Maureen. Sa labis na sama ng loob ko, Papa Dudut, ay nawala na akong ganang pumasok sa ibang subjects ko. Pero kinahapunan ay nakatanggap ako ng text mula kay Maureen. Hindi ka daw pumasok sa ibang klase niyo, Bes, ang sabi ni Warren. May problema ba tayo? Huwag ka na sanang mag-deny pa dahil kilala na kita. Sana lang ay huwag si Warren ang maging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan natin. Alam kong pangit ang naging image ni Warren sa'yo sa school. Pero deserve naman siguro niyang mabigyan ng chance na ipakita yung best niya sa akin, hindi ba? Sana lang tanggapin mo na siya bilang boyfriend ko. Wala pa rin namang magbabago sa atin eh. Best friend pa rin tayo kahit may boyfriend na ako. Promise. Sana lang ganun ka rin. Ano ka ba? Okay lang yun. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Sinamahan ko lang kasi si Rainier sa lakad niya kaya hindi na ako nakapasok. Reply ko sa kanya. Sabi mo yan, Bes, ha? Sige, see you tomorrow. Reply niya. Alam kong mali ang iwasan ko si Maureen nang dahil lang kay Warren, Papa Dudut. Pero hindi ko lang kasi maiwasang magdamdam sa sobrang bilis ng mga pangyayari sa pagitan nila. Gustuhin ko mang siraan si Warren kay Maureen ay huli na rin ang lahat dahil sinagot na niya si Warren. At kung gagawin ko man yun ay tiyak na pagkakaibigan naman namin ang masisira. Kaya labag man sa loob ko ay tinanggap ko na lang na si Warren ay bahagi na ng buhay ni Maureen. Unfair naman kasi kung bigla na lang ako magbabago sa kanya. Siguro nga ay yun na yung pagkakataon na mas kailangan ako ng best friend ko. Mula nang maging mag-on sina Maureen at Warren, Papa Dudut, ay mas nadadalas na nga na sila ang magkasama kaysa sa amin. Pero parang wala nang issue ay nagsasawalang kibo na lamang ako.
Saka na lang na ikukwento ni Maureen ang mga naging lakad nila ni Warren kapag nagkikita kami. Naipakilala na rin pala niya ito sa mami niya kahit na raw batid niyang medyo hindi okay sa mami niya si Warren, nanatili pa rin siyang panatag. Naniniwala kasi siyang magiging okay din ang lahat sa pagitan ni Warren at ng kanyang ina. Nang tanungin ko kung alam din ba ng daddy niya na nasa Canada ang tungkol sa pagkakaroon ng boyfriend niya, ay saglit siyang natahimik. Yun daw ang susunod niyang paghahandaan. Inausap na rin daw niya ang mami niya na wag na munang magkwento sa kanyang ama. Kaya nang sumapit ang kaarawan ni Kiko ay sinadya ko talagang obserbahan ang trato ng mami ni Maureen kay Warren. At halatang ayaw ng mami niya kay Warren, Papa Dudut. At hindi ko naman siya masisisi kung bakit. Hanggang sa magpang-abot kami ng mami niya sa kusina. Anak, pwede ba kitang makausap? Kilala mo ba yung nobyo ng anak ko? Opo. Kaklase ko po siya pero hindi po kami close, tita. Ganun ba? Sa totoo lang kasi anak, hindi ko siya gusto para kay Maureen eh. Ang layo naman kasi ng kaibahan niya sa pamilya namin. Uli lang lubos at pinapaaral lang ng foster parents niya. Wala sanang kaso sa akin yun. Tignan mo naman siya, iha. Mukha kasi siyang walang kaambi-ambisyon sa buhay. Tsaka isa pa, baka kasi problema lang ang dulot niya sa buhay ng anak namin. Well, alam mo naman na ang nakaraan ni Maureen at ayaw ko sanang maulit pa iyon. Baka kasi atakihin sa puso ang daddy niya. Can I ask you a favor, Mavis anak? Ano po yun, tita? Naka-line up na kasi ang papers ni Maureen sa pagpunta niya ng Canada. Ayoko sana ang lalaki niyan lang ang sumira ng lahat ng plano namin sa kanya. At kilala ko ang anak ko kapag na-in love. Kaya nga siya nagkaanak sa pagkadalaga, di ba? Maaari mo ba akong tulungan mailayo si Maureen sa lalaking yan? Po? Hindi ko po may papangako, tita, pero sige po, susubukan ko po. Dobleng gulat ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Gulat sa pagkakatuklas ko sa planong pagkuha kay Maureen ng daddy niya sa Canada. At gulat sa bigat ng pabor na ipinapagawa niya sa akin. Dahil doon ay lutang akong bumalik sa sala kung saan ay naroon si Maureen, Kiko at si Warren at ilang pang mga bisita. Kahit nakikihalubilo ako doon ay hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang naging pag-uusap namin ng mami ni Maureen. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa akin ang mga nalaman ko tungkol sa napipintong pag-alis ni Maureen papunta sa Canada. Makalipas ang isang araw ay saka ko nalang kinausap si Maureen tungkol sa planong pagkuha sa kanya ng daddy niya sa Canada. Agad naman siyang humingi ng dispensa sa hindi niya pagkukwento sa akin. Natatakot lang daw kasi siya dahil baka maiparating ko kay Warren kapag nalaman ko. Hanggat maaari daw kasi ay ayaw niya munang ipaalam kay Warren ang tungkol dito. Kaya natanong ko siya na kung sakali bang malaman ni Warren at pigilan niya ito, sino ang pakikinggan niya? Si Warren ba o ang daddy niya? Hindi niya kaagad ako nasagot, Papa Dudut. Mahihirapan daw siyang mamili, Papa Dudut, dahil kapag nangyari na raw yon ay may chance na si Warren ang sundin niya. Hindi ko maiwasang maalarma sa naging tugon ng best friend ko, Papa Dudut. Ganon na nga niya talaga kamahal si Warren na handa niyang talikurang muli ang mga magulang niya. Bagay na hindi ko na ata maaatim pa kung mangyari. Kaya kinagabihan noon ay napuyat akong kakaisip ng paraan kung paano ko mailalayo si Maureen kay Warren. Hanggang sa isang araw, habang magkasama kami ay muli kong pinamukha kay Maureen kung anong klaseng lalaki si Warren. Pero imbis na pakinggan niya ako, ay tila ba ako pa ang pinalabas niyang mali sa mga naiisip ko. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko dahil alam kong kailangan kong sabihin yon sa best friend ko na hindi malayong lokohin lang din siya ni Warren tulad ng ginawa niya sa mga naging girlfriends niya. Maging siya ay hindi na rin nakapagpigil na sabihan ako. Kung susubok lang daw akong sirain ang relasyon nila, ay wag ko na lang daw ituloy pa. Kung ayaw ko daw masira ang pagkakaibigan namin,
Mas maigi daw na manahimik na lamang ako. Sana, Bes, makinig ka rin sa akin kahit minsan lang. Ginagawa ko lang naman to para sa ikabubuti mo. Paanong ikaw ang nakakaalam ng makakabuti sa akin? Kung sarili mo mismo, hindi mo maayos-ayos. Anong ibig mong sabihin? Bakit, Mavis? Akala mo ba hindi kita napapansin? Hindi ako tanga? Na ginagawa mo ito dahil sa may pagtingin ka sa akin? Hindi totoo yan! Alam kong lalaki ako kumilos pero hindi ibig sabihin niya na pinagseselosan ko na si Warren. Bakit ba iniiba mong usapan? Bakit ba hindi ka nalang makinig sa akin? Kung totoo ngang wala kang pagtingin sa akin, patunayan mo. Ayusin mo muna yung sarili mo, Mavis, bago ka mangaral sa harapan ko. Kapag nagawa mo yun, baka makinig pa ako sa'yo. Hindi naging maganda ang bangayan naming yon ni Maureen. Batid ko rin sa mukha niya ang galit kaya hindi na ako nagsalita pa. Hinayaan ko na lang siyang talikuran ako bilang pagrespeto sa nararamdaman niya, pero hindi pa rin maiaalis sa akin ang naging hamon ni Maureen. Saka lang daw siya makikinig sa akin kapag nagawa ko na ring ayusin ang sarili ko. Ang pinakamasaklap dyan, Papa Dudut, ay kung kailangan kong gawin yon para lang pasinungalingan ang hinala niyang may gusto ako sa kanya. Oo, may pagtingin ako sa kaibigan ko. Pero mukhang hindi ko ata kakayaning masira ang pagkakaibigan namin. Kinabukasan noon ay agad kong pinuntahan ang kapitbahay namin na may-ari ng parlor, si Mamang Vicky. Nagpatulong ako sa kanya kung paano ko ba mailalabas ang pagiging babae ko sa itsura. At kahit nakatikim ako ng samot-saring pangangantsaw sa kanya, ay tinulungan pa rin naman niya ako. Maging ako ay hindi makapaniwala sa kinalabasan ng pagkakaayos sa akin ni Mamang Vicky, Papa Dudut. Bukod kasi sa pag-ahit niya ng kilay ko ay niriban niya ang buhok ko. Maging sa pananamit, Papa Dudut, ay ginabayan din niya ako. Maging si Tita Desiree ay hindi makapaniwala sa naging transformation ko. Ayon kay Tita Desiree, kung hindi lang daw niya ako kilala, ay pagkakamalan niya akong si Marian Rivera sa haba ng aking pilikmata. Tinawanan ko na lamang ang naging birong yon ni Tita Desiree, Papa Dudut. Dahil sa naging pagbabago ko ay halos hindi na nga rin ako makilala ng ilan sa mga kapitbahay namin. Tila daw sinaniban ako ng isang anghel na bumaba sa lupa. Maging si Rainier ay hindi rin makapaniwalang ganon ako kaganda kapag inayusan. Kinabukasan noon ay maaga talaga akong pumasok para lang maiwasan ang maraming tao sa park. Panigurado kasing magiging tampulan ako ng tukso sa naging pagbabago ko. Habang naghihintay ako ng ibang mga kaklase namin sa room namin, hindi ko inaasahan ang unang taong makakakita sa akin. Walang iba kundi si Warren. Halos magulantang siya sa mga nakita niya. Sinadya niya talagang lapitan ako upang siguraduhin ako nga ang nakikita niya. Totoo ba itong nakikita ko? Mavis? Ikaw ba yan? Ang ganda mo, anong meron? Bakit naisipan mo magpakababae? Sabi ko na nga ba't maganda ka kung hindi ka lang asa lalaki eh. Tapos ka na ba? May gagawin pa kasi ako eh. Pambabar ako sa kanya. Eto naman oh, nagsusungit ka na naman eh. Hindi ba ako pwedeng maging kaibigan ng isang napakagandang binibini? Kung makapagsalita ka, akala mo wala kang nobya ha? Ay oo nga pala, likas ka pala talagang playboy. Pambabar akong muli sa kanya. Grabe ka naman sa akin. Ikaw naman talaga ang nauna kong nakilala bago si Maureen, hindi ba? Gusto na nga kita noon, di ba? Bago ko pa siya makilala. Hindi ko talaga alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Warren para sabihin niya sa akin yon. Gayong alam niyang malapit kaming magkaibigan ng girlfriend niya. Pero sa kabila ng pagkakainis ko, Papa Dudut, ay biglang may pumasok na ideya sa isipan ko. Maari kong samantalahin ang pagkakataon ng interes sa akin ni Warren upang mailayo ko siya kay Maureen. Pauwi na ako noon nang mapadaan ako sa room nila ni Maureen. Nagbabaka sakaling makikita niya ako at makakausap. Kaso nahuli na ata ako dahil nakauwi na ata sila.
Palabas na ako ng gate nang saktong makita ko si Maureen. At tulad ng reaksyon ni Warren, hindi na niya ako kaagad nakilala. Napayakap na lang siya sa akin nang makilala niya ako. Labis ang saya niya sa naging pagbabago ko, Papa Dudut. Agad din siyang humingi ng tawad sa mga masasakit na mga nasabi niya nang huli kaming mag-usap. Agad ko naman siyang pinatawad, Papa Dudut. At kahit papaano, masaya na akong uuwi noon dahil nagkaayos na kami ng best friend ko. Matutulog na sana ako kinagabihan noon nang makita ko ang 3 missed call mula sa unknown number. Nang buksan ko ang inbox ay bumungad sa akin ang mga text ng number na nag-miss call. Walang iba kundi si Warren. Palihim daw niyang kinuha sa cellphone ni Maureen ang cellphone number ko. At dahil nasilip ko yon na magandang panimula para maisagawa ang plano ko ay nireplyan ko siya, Papa Dudut. Sinabi kong wala nang kaso sa akin yon. Bukod doon ay humingi na rin ako ng dispensa sa naging pagsusungit ko sa kanya. At doon na nga nagsimula ang pakikipag-ugnayan ko kay Warren. Labag man sa loob ko ay kailangan kong maging mabuti sa kanya. Tiwala kasi akong hindi ako mahihirapang paibigin siya dahil sa dati naman niya akong pinapantasya. Naging lihim sa best friend kong si Maureen ang pagkakaibigan namin. At kahit medyo naninibago pa ako sa bihis ko ay pinanindigan ko na lamang, Papa Dudut. May mga pagkakataon din na tinetextan ako ni Warren kahit na alam niyang magkasama kami ni Maureen. Kabado man ako pero kakaiba ang dating ng lakas ng loob ni Warren, Papa Dudut. Madalas din niya akong textan kahit na nasa isang room lang kaming nagkaklase. Nang makita niyang nilapitan ako ng isa naming kaklaseng lalaki ay nag-text din siya sa akin na tila nagsiselo siya. Agad ko siyang binara sa naging text niya sa akin, Papa Dudut. Bakit naman kako siya magsiselos hindi naman niya ako girlfriend? Tugon niya, hindi naman kailangang magkarelasyon para makaramdam ng pagsiselos. Normal lang daw ang selos sa mga taong totoong nagmamahal. Hindi ko man maamin sa sarili ko, Papa Dudut. Dama kong tinablan ako ng banat na yon ni Warren. Mula nang maging magkaibigan kami ni Warren, Papa Dudut ay napapansin na rin ni Maureen ang pagbabago sa kilos niya sa kanya ng boyfriend niya. Minsan na kasi niyang naikwento sa aking mas tutok si Warren sa cellphone nito kesa sa kanyang girlfriend kapag magkasama sila. Tuloy ay hindi ko maiwasan ang makonsensya, Papa Dudut. Alam kong kasi ako ang dahilan ng pagbabago sa kanya ni Warren. Pabor yun sa akin dahil yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang mabaling sa akin ang atensyon ni Warren. Sa ganoong paraan kasi ay mailalayo ko na siya sa lalaking maaring makasira sa mga pangarap ng magulang niya. Kaya sa tuwing may binabanggit sa akin si Maureen na plano nilang lakad ni Warren ay lagi akong gumagawa ng paraan para hindi makasipot si Warren. Tulad noong magkikita sana sila sa kanilang monstery. Tinawagan ko si Warren upang magpaturo ako ng assignment namin sa isang subject. Sakto kasing doon magaling si Warren, kaya naman sinamantala ko talagang sa kanya magpaturo. Dinig na dinig ko kung paano siya magdahilan kay Maureen na may emergency lang siyang inaasikaso. Ilang beses ko na ring napatunayan na mas matumbas ako kay Maureen sa puso ni Warren. Bagay na bahagyang nakakatuwa din naman sa part ko. Oo, Papa Dudut, masama na kung masama pero kailangan niyong maunawaan kung bakit kinakailangan kong gawin yon. Hanggang sa isang hapon nang magpaalam si Tita Desiree sa akin. Kailangan daw nilang dalawin ang anak niyang si Rainier, ang isa nilang kamag-anak na nahospital sa Bulacan. Kinabukasan ng hapon na raw sila makakabalik kaya iniwanan niya ako ng allowance habang wala sila. Gabi na noon nang makaramdam ako ng takot, Papa Dudut. Gustuhin ko mang tawagan si Maureen ay hindi ko naman magawa. Ayaw ko din kasing mag-alala pa ang mami niya. Kaya naisipan kong si Warren na lang ang tawagan. Hindi naman niya ako binigo at makalipas ang ilang minuto
ay dumating nga siya. Noong ko nadiskubre ang pagiging maasikaso ni Warren, Papa Dudut. Kahit bisita ko kasi siya ng gabing yon ay siya pang nagluto ng makakain namin. Nagtawanan pa nga kami sa tuwing tinatanong niya sa akin ang mga kakailanganin niya sa pagluluto. Hindi daw kasi siya informed na bisita na pala ang dapat na naghahanda ng makakain. At dahil nga sa sense of humor ni Warren, Papa Dudut, ay bahagyang gumaan ang loob ko sa kanya. Hindi ko rin maiwasang kiligin sa tuwing sinusubuan niya ako ng aming pagkain ng hapunan. Hanggang sa namalayang ko na lang ang sarili ko na pinagmamasdan siya habang nagkwekwentuhan kami. Sino ba naman ang mag-aakalang ganon na nga kami ka-close ng lalaking dating kinakainisan ko? Habang nagmo-movie marathon kami ni Warren, ay natigilan ako ng mapansin kong pinagmamasdan niya ako. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Wala lang. May dumi ba ako sa muka? Ang ganda mo pala talaga, Mavis. Di talaga ako nagkamali nung unang tingin ko sa'yo. Hoy, ikaw. Huwag mo nga akong pinagbubula dyan, ha? Gusto mo ata makatikim nitong kamao ko eh. Gagawa mo ba yun sa napakaamong mukhang ito? Kung ayaw mong paalisin kita dito, huwag kang pabebe. Hanggang kailan ko kaya pipigilan itong nararamdaman ko sa'yo, Mavis? Alam mo, gutom lang yan. Sandali lang at iinitin ko lang yung ulam nang makakain ka ulit. Akmang tatayo na sana ako nang bigla niya akong hinila pabalik sa kinakaupuan ko. Nanlaki na lang ang mga mata ko, Papa Dudut, nang bigla niyang nilapat ang labi niya sa labi ko. Hindi ko inaasahang gagawin niya sa akin yon, kaya agad ko siyang naitulak palayo. Pero nabigo ako dahil mas malakas pa rin siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit tila kakaiba ang dating sa akin ng halik na yon ni Warren. Bakit makalipas ang ilang segundo ay hindi ko na magawa pang pumalag pa. Nang matapos ang halikang yon ay kapwa kami natameme hanggang sa hindi na rin siya makapagpigil ng nararamdaman niya. Mahal na ata talaga kita, Mavis. Siguro sa mga oras na to, hirap ka pang paniwalaan ako. Kasi nakilala mo akong playboy sa school. Pero ibang usapan na kasi itong nararamdaman ko sa'yo, Mavis. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayang totoo ako sa'yo. Kung gusto mo hihiwalayin ko si Maureen ngayon din. Huwag mong gagawin yun. Pero kaya kong gawin yon, mapatunayan lang sa'yo na totoo ako. Kung maghihiwalay kayo, huwag naman sana sa ganitong paraan. Isipin mo rin sana ang mararamdaman niya. Paniguradong masasaktan siya. Pero, paano ko mapapatunayan sa yung totoo ang nararamdaman ko kung magkarelasyon pa rin kami? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Pero, paano tayo? Habang nandyan si Maureen, mahihirapan akong patunayan sa iyo ang nararamdaman ko. Lagi na lang ba tayong nagtatago? Darating rin ang araw na hindi na natin kailangan pang gawin yun. Paano? Dahil kukunin na si Maureen ng daddy niya sa Canada. Ano? Bakit hindi niya ipinaalam sa akin? Dahil ayaw kanyang masaktan. Kaya sana, Warren, hintayin na lang natin ang araw na yun. Kung ganun nga, mas lalong kailangan ko pa siyang hiwalayan. Ayoko namang umasa pa siyang may kami habang nasa malayo siya. Masasaktan nga siya kapag sa'yo pa nanggaling ang pakikipagkalas. Pwede ba, Warren? Makinig ka sa akin? Nakukonsensya na nga ako eh. Kaya pwede bang hintayin na lang nating umalis siya? Dahil kapag nasa malayo na siya, mas masasanay siyang hindi kayo magkasama. Mas mapapadali sa kanya ang kalimutan ka. Sa totoo lang, Papa Dudut, magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko naman kasi akalaing tuluyan na akong mahuhulog kay Warren. Pero mas nangingibabaw pa rin sa akin na ituloy ang plano ko, ang tuluyang mapaghiwalay sila ni Maureen. Gagawin ko yon para na rin kay Kiko, para hindi na siya mahirapan kung sakaling magkatuluyan ang mami niya at si Warren. Nakakasigurado kasi akong hindi rin magiging tapat si Warren sa kanila kapag nagkataon. At yun ay dahil sa baliw na baliw sa akin, si Warren. At dahil nga sa mga inamin sa akin ni Warren, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasang kabahan. Sa tuwing tumutunog ang cellphone ko habang kasama ko si Maureen, ay hindi ko maiwasang mataranta sa takot. Takot na baka makahalata na si Maureen na may iba akong pinagkakaabalahan.
At yun nga ang nangyari, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay napansin na rin ni Maureen ang madalasang pagbibip ng cellphone ko at parang wala na raw kaming pinagkaiba ni Warren. Mula nang sabihin niya yon ay iniwasan ko na munang hawakan ng cellphone ko at inilalagay ko na muna ito sa bag ko bago ako umorder ng makakain. Ganon na lamang ang gulat ko nang datnang kong hawak ni Maureen ang cellphone ko, Papa Dudut. Napahinto ako sa pagkakatitig ni Maureen sa akin na animoy may natuklasan na hindi niya gusto. Halos maputol na ang hininga ko nang sabihin niyang may nag-miss call sa akin na unsaved number. Nabasa rin niya ang pagpapout out ng message ng number na ang sabi ay mag-ingat ako lagi dahil mahal niya ako. Sa mga nabasa niyang text ay tinukso niya pa ako, Papa Dudut, kung bakit hindi ko man lang daw nababanggit ang tunay na dahilan ng pagkababae ko. At yon ay sa may nagpapatibok na ng puso ko. Laking pasasalamat ko, Papa Dudut, dahil nung araw na yon ay nakikitext lang si Warren dahil naubusan na siya ng load. Kung nataon sana na sarili niyang number ang gamit niya ay paniguradong bistado na kami. Kahit kabado ay idinahilan ko na lamang na nahihiya ako sa magiging reaksyon niya kaya napilitan akong maglihim. Halos madurog ang puso ko, Papa Dudut, nang sabihin sa akin ni Maureen na siya na raw ang pinakamasayang kaibigan sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi lang niya alam na ang lalaking nagpapatibok sa puso ko ay konektado rin sa kanya. Mabuti pa daw ako at mukha akong masaya sa love life ko. Samantalang siya raw ay tila nawawala na ng pag-asa sa relasyon nila ni Warren. Baka magulat na lang daw ako isang araw na wala na sila. At kung sakali raw na manatiling pasaway si Warren bago dumating ang visa niya ay hindi na raw siya mangingiming iwanan pa ito. Mas mapapatunayan lang daw kasi ni Warren na tama lang ang mga negatibong naririnig niya. Nagtagal pa ng 1 buwan ang lihim naming relasyon ni Warren, Papa Dudut. Maraming beses na rin kaming kamuntikang mahuli ni Maureen pero nalalagpasan namin yon. Meron kasi yung araw na nasa bahay si Warren tapos ay biglang tatawag si Maureen. Papunta na raw siya sa bahay para dalhan ako ng dessert na bili niya online. Siyempre kapag ganon ay mapipilitan akong itago si Warren sa kwarto ni Rainier. Makalipas ang 2 buwan ay masayang binalita sa akin ni Maureen ang tungkol sa pagka-aproba ng visa niya papunta sa Canada. Nang tanungin ko kung ano ang plano niya sa relasyon nila ni Warren ay nagsawalang kibo siya. Plano na daw kasi niyang kausapin si Warren para mapaalam sa kanya ang tungkol sa pag-alis niya. Naging mabigat yon para sa akin dahil alam kong wala rin namang ikikibo sa kanya si Warren. Dahil dati ko nang naipaalam kay Warren ang tungkol sa pagpunta niya sa Canada. Kaya nang tawagan niya si Warren upang makipagkita ay hindi ako pumagitna pa. Oo, Papa Dudut, pinaubaya ko na yung pagkakataon na yon para magkausap sila. Kinagabihan noon ay agad akong tinawagan ni Warren upang ipaalam ang tungkol sa pag-uusap nila. Matapos ipaalam sa kanya ni Maureen ang tungkol sa pagsunod niya sa daddy niya ay naglabas ito ng hinanakit sa kanya. Napapansin na raw kasi ni Maureen ang panlalamig niya. Nang tanungin daw niya si Maureen kung may iba na siya ay hindi raw siya nakaimik. Sa kabila ng pananahimik ni Warren ay handa pa rin daw magbigay ng second chance si Maureen. Kapag sumipot daw siya, ang ibig sabihin noon ay mas matimbang pa rin siya kesa sa kahit na kanino sa puso ni Warren. At kapag nagkataon daw ay hindi na siya aalis pa. Magpapakalayo-layo na lang daw sila kasama ang anak niyang si Kiko. Wala na raw siyang pakialam sa mga sasabihin ng magulang niya. Pero kapag hindi daw sumipot si Warren, ang ibig sabihin noon ay panahon na rin para tapusin nila ang relasyon nila. Nangangahulugan lang daw na mas pinili na ni Warren ang ibang babae kesa sa kanya. Nang tanungin ko si Warren kung ano ang desisyon niya ay hindi siya nakasagot kaagad, Papa Dudut. Parang nakokonsensya na rin daw kasi siya sa mga nagawa niya. Bahagya akong kinabahan sa naging sagot na yon ni Warren. Pero imbis na magpasindak ay nanatili akong matigas sa mga salita ko.
Binigyan ko rin siya ng pagkakataong makapag-isip at kapag pinili niyang siputin si Maureen ay tuluyan na niyang pinutol ang relasyon namin. Gusto mong patunayan ka mo sa akin na ako ang mas mahal mo, di ba? Pwes, ito na yung pagkakataon mo. Papaisip lang kasi ako eh. Anong ibig mo sabihin? Naduduwag ka na ba ngayon? Nakwento na rin kasi sa akin noon na minsan mo na siyang diniscourage sa pagkakaroon namin ng relasyon. Paano kung ginagawa mo lang pala ito para paglayuin kami? So, sa tingin mo palabas ko lang ang lahat ng to? Hindi naman ganun, Mavis. Mahal kita. Alam mo yan. Pero, paano nga ba ako makakasiguradong mahal mo nga rin ako? Natatakot lang din kasi ako eh. Mahal rin kita, Warren. Oo, inaamin ko. Nung una nagdadalawang isip pa akong mahalin ka. Pero sa dami ng pinagdaanan natin, tuluyan na akong nahulog sa'yo. Pero kung hindi pa pala sapat sa'yo ang lahat ng pinapakita ko, nasa sa'yo na yan. Basta kapag sumipot ka kay Maureen, kalimutan mo na ang lahat sa atin. Hindi ko na maiwasang maiyak sa inis ng oras na yon. Siguro dahil natatakot na rin akong mawala sa akin si Warren, Papa Dudut. At yun ay dahil sa minamahal ko na rin siya. Pagsapit ng araw ng flight ni Maureen ay magkahalong emosyon ang aking naramdaman. Malungkot sa pag-alis ng best friend ko at kaba kung sino ba sa amin ang pipiliin ni Warren. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko kakaisip kung ano nga ba ang magiging desisyon ni Warren. Nang tawagin na ang atensyon ng mga pasahero ay napaluha na lamang ako. Inakala pa ng best friend ko na umiiyak ako dahil sa kanya kaya agad niya akong niyakap. Hindi nga sumipot sa araw ng flight ni Maureen si Warren. Dahilan kung bakit malungkot si Maureen na umalis. Palabas na kami ng airport nang lapitan ako ng mami ni Maureen. Salamat iha ha. Po? For making this happen. Hindi mo man aminin, alam kong may ginawa ka para mailayo ang anak ko kay Warren na yon. Kung ano man yon, hindi na mahalaga pa. Basta nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. Napakaswerte ng anak ko sa pagkakaroon ng kaibigan na katulad mo. Para ba akong nakaramdam ng konting kurot sa dibdib ko sa huling nasabi ng mami ni Maureen? Parang hindi ko kasi maramdamang mabuti nga akong kaibigan kay Maureen. Kung alam lang niya na ako ang dahilan ng panlalamig sa kanya ni Warren, na ako ang dahilan ng hindi niya pagsipot sa airport. Hindi ko naman nakalaing mauuwi sa totohanan ng lahat sa amin ni Warren, na mahuhulog din pala ako sa lalaking inakala kong hindi nararapat sa kaibigan ko. Tuloy, tuwing tumatawag sa akin si Maureen ay nakokonsensya ako. Ipakilala ko na raw ang lalaking nagpapatibok sa puso ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko, Papa Dudut. Inamin na kasi ni Warren kay Maureen ang tungkol sa pagkakaroon namin ng relasyon. Naggalit si Maureen. Malala ang mga isinumbat niya sa akin. Question niya rin ang pagiging mag-best friend namin at sana raw pala ay hindi na lang niya ako kinaibigan pa. Umabot rin ang 4 na buwan na hindi ako tinawagan ni Maureen at ilang beses ko siyang sinubukang tawagan sa messenger pero paulit-ulit din niyang dinedenay ang mga tawag ko. Sa kabila ng pagkasira ng pagkakaibigan namin ni Maureen ay nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Warren. Hanggang isang araw ay inaya ako ni Warren sa bahay na tinitirhan niya. Gusto na raw niya akong ipakilala sa mga kasama niya sa bahay. Lalo na sa napangasawa ng ate niya. At para hindi sumama ang loob ni Warren ay pinagbigyan ko na lamang siya sa kanyang imbitasyon. Nasa daan pa lamang kami nang ikuwento niya sa akin ang kabaitan ng napangasawa ng ate niya. Trinato na rin daw kasi siyang parang nakababatang kapatid nito at tinutulungan siya sa pag-aaral. Nabanggit din sa akin ni Warren na hindi niya muna binanggit sa kanila na ngayon ang araw ng pagpapakilala sa akin upang sorpresahin sila. Pagdating namin sa bahay nila, Papa Dudut, ay hindi lang pala sila ang masosorpresa kundi maging ako. Ang lalaki kasing sinasabi niyang napangasawa ng ate niya ay walang iba kundi si Kuya Rafi. Nang makita ko ang kuya ko ay napahiyaw na lamang ako sa saya sabay yakap sa kanya ng mahigpit.
Maging si kuya ay hindi rin makapaniwalang muli kaming magkikita. Napaluhan na lamang kami pareho habang magkayakap. Ganon din ang gulat ni Warren nang ipaalam ko sa kanyang ang lalaking itinuturing niyang kuya ay siya kong tunay na kapatid. Labis na kinalungkot ni kuya ang mga nabalitaan niya sa akin tungkol sa pagbabago ni mama. Mabuti na lang daw talaga at nakaalis ako sa bahay namin. Nakaplano na rin daw talaga ang pagbabalik niya sa probinsya upang makipag-ayos kay mama, pero dahil sa binalita ko ay tila nadismaya na siya. Si Kuya Rafi na rin ang nagsabi sa akin na hindi naman daw loko-lokong tao si Warren. Kaya lang daw siya nag-aastang siga minsan dahil sa takot niyang mabiktima ng pambubuli. At dahil doon ay mas lalo kong nakumpirma sa sarili ko, Papa Dudut, na mahal ko na nga si Warren. Kaya sobra kong saya ng araw na yon, Papa Dudut. Maging sina Tita Desiree ay natuwa rin sa magandang balita tungkol sa pagkikita naming magkapatid. Nang bisitahin ako ni Kuya Rafi sa bahay ni Tita Desiree ay siya namang nang nagulat. Alam daw kasi niya kung paano mag-iringan si Tita Desiree at ang mama niya nung araw. Kaya gano'n na lang daw ang pasasalamat niya sa pag-aaruga sa akin ni Tita Desiree sa kabila ng hindi magandang nakaraan nila ni mama. Tila ba nabuo ako nang muli kong makita si Kuya Rafi, Papa Dudut. Mas lalong naging matibay ang relasyon namin ni Warren dahil na rin kay Kuya Rafi. Ang buong akala ko ay pagkakaibigan na lamang namin ni Maureen ang problemahin ko, pero nagkamali ako. Pauwi na kasi ako ng bahay nang madatnang ko ang isang taong hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Walang iba kundi si Mama. Nalaman daw kasi niya sa kapitbahay namin ang tungkol sa pagtulong sa akin ni Aling Filomena. Nakiusap daw siya na hanggat maaari ipalam sa kanya ni Aling Filomena kung saan ako naroon. Magagalit pa sana ako sa kanya, Papa Dudut, pero napalitan ng galit na yon ng pagkaawa nang ibalita niya sa akin ang naging kapalaran niya nang iwanan ko siya. Nasunugan daw kasi sila at tanging ang bunsong kapatid ko lang ang naisalba ng mga kapitbahay. Nasawi sa sunog ang ama-amahang kong si Tito Walter sa sobrang pagkalasing. Huli na raw nang mapansin niyang hindi nakasunod sa kanila si Tito Walter. Nang maisalba daw sa sunog si Bunso ay noon niya na-realize ang tunay na halaga naming mga anak niya. Makalipas ang ilang buwan ng pagkakaospital ni Bunso ay sa kanya nilapitan si Aling Filomena para kumpirmahin ang nabalitaan niya. Nangako din daw siya kay Aling Filomena na magpapakabuting ina na siya, at sa awa ni Aling Filomena ay pinaalam na niya ang address kung saan ako naroon. Agad kong napatawad si Mama ng oras na yon, Papa Dudut. Nakikita ko kasi sa mukha niya ang senseridad sa paghingi ng tawad. Matapos naming mag-usap ay sunod ko naman siyang dinala kay Kuya. Hindi naging madali ang naging tagpo nila nang magkita sila, pero nauwi lang din sa pagpapatawaran. Simula nang magkasundo sila Mama at Kuya ay pumirmi na si Mama at Bunso sa bahay ni Kuya. Maging ako ay kinuha na rin ni Kuya sa poder ni Tita Desiree at kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihang ipinakita sa akin ni Tita Desiree. Kasalukuyan ako naglilinis ng bahay nang makatanggap ako ng video call mula kay Maureen at kinukumusta ako na tila ba walang nangyari. Tanggap na raw niya ang naging kapalaran nila ni Warren. Sa katunayan ay may bago na rin daw siyang boyfriend sa Canada. Hangad daw niya kung ano ang makapagpapasaya sa amin ni Warren. Basta huwag ko lang daw sana siyang kalimutan sa araw ng aming kasal. Sigurado ka ba? Okay lang sa'yo? Huwag ka nga mag-alala, Bes. Hindi naman siguro magiging bitter na ex ang magiging ganap ko sa kasal nyo, kundi magiging supportive na best friend. Salamat, Bes, ha? At least ngayon, ramdam ko nang napatawad mo na talaga ako. Mas mahalaga pa rin naman yung friendship natin, no? Hindi ko maipaliwanag ang kasiyahang naramdaman ko nang magkaayos na kami ng best friend ko. Sa ngayon ay abala pa rin kami ni Warren sa pagsusumikap na makapagtapos ng pag-aaral. Maraming salamat po kung mabibigyan po ng pagkakataong maere ang aking kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sana po ay may napulot kayong aral sa lahat ng mga nakinig.
Kahit papaano kasi ay masasabi kong kontento na ako sa buhay ko for having mama and kuya. Si Warren as my fiancé and Maureen as my best friend. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pagkakamaling nagagawa sa buhay. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay kung gaanong katao sa puso mo ang pagpapatawad at paghingi ng tawad. Sa mga nangyari sa buhay ko, natutunan kong mas dapat mong pangalagaan ang relasyon ninyo ng taong mahal mo kaysa sa galit na wala namang magandang maidudulot. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Mavis. Mga kapuso, ang totoong layunin po ng paghingi ng tawad ay para maibalik ang kapayapaan at kaligayahan. Ang paghingi ng sorry at pagtanggap nito ay ang susi, mga kapuso, para magkaroon ng masayang buhay. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.